Yes, yes. Ito na ang ika-58 days na every other day cardio session ko sa hapon. Dapat nung Sabado ko to gagawin. Kaso nga lang, nag 48 hours nga ako eh. Nakabali, naka-duty ako sa Biyernes at saka Sabado. Kaya linggo na ng hapon, nagawa ko to. Pinagsabay ko na yung chest, legs at saka itong cardio. Isang oras mahigit sa buhat, tapos isang oras sa cardio. Yun na yung ginagawa ko. Ganun talaga eh. Yun kasi naman talaga mahirap sa mga security guard. Pagka wala ka talagang kapalitan, hindi ka talaga makakauwi. Kaya minsan, kung ano yung routine na ginagawa mo tuwing walang duty, pagka na windang yung duty mo, windang din pati yung mga routine mo. Sa halip kasi umaga ang buhat ko, tapos hapon cardio. Nag 48 hours ako pakiramdam ko baka di kayanin ng katawan ko, kasi ang nakasanayan ko lang kasi 24 hours tapos noon pag out, gym, kain, tulog. Tapos pag hapon, cardio na bago kumain ulit, bago matulog. Yun yung pattern. Ganun ka demanding ng oras din talaga ang bodybuilding. May pa-flex pang nalalaman, no? Pero talaga, wala ito talaga yung sinasabi nga nilang sports na talagang napaka-demanding talaga. Hindi mo pwede siyang ipitiks kasi bawat detalye na gusto mong ma-achieve o makuha o maabot, kailangan mo talagang paglaanan ng sapat na oras sa pagbubuhat, sa pagkain, sa pagtulog. Mayroon ba yung sapat na oras sa pagkain? Binabagalan sa pagkain? Hindi, ganito. Talaga, sapat na oras sa pagbubuhat at saka sapat na oras sa tulog. Kaso nga, yun lang nga talaga pagka security guard ka. Yun yung parang mo talaga kulang, tulog. Sa kain, walang problema sa kain. Pag may budget lang, pwede kang kumain na every 2 hours. Lalo pag naka-duty ka, kagaya sa duty ko, 24 hours. Yun nga lang, hindi rin talaga siya everyday mo magagawa yung ganon. Every other day lang din. Kasi kung kahit naka-off duty ka, ganon pa rin yung gagawin mo. Every 2 o 3 hours ka kakain, lalong magkulang yung tulog mo. Kasi kasagsagan ng tulog mo, gigising ka para kumain. Yun naman yung mahirap. Makakain ka ng husto pagka naka-duty. Kasi gising ka Baga anytime pwede kang kumain. Yun nga lang, yung budget. Tapos yung pag-prepare din ng mga kinakain mo. Kasi ang problema kasi wala naman kaming regular na break time. Baga kumakain lang kami, timingan lang namin kung ano yung oras na medyo relax o hindi critical yung oras. Yun yung mga time na isingit namin sa pagkain. Kaya yung kain namin minsan mapaaga, minsan late. Kasi mayroon naman ding mga activities doon sa binabantayan mo na hindi mo alam Magugulat ka na lang na mayroon palang ganito ganyan. Yung kain mo naalanganin na. Kagaya nung sabihin natin may mga meeting o board meeting or meeting ng mga big boss. Maggulat na lang kami kasi wala naman, ang mga security guard kasi wala namang alam talaga kung ano yung sa loob sa amin, pag may darating, i-assist. Pagbuksan ng pinto o ganito ganyan, i-assist yung parada, ganun lang naman wala naman kaming ideas kung may anong araw yung may mga meeting ganito ganyan, wala kaming ganun. Kaya minsan akala mo chill lang, tapos biglang may nagdatingan ng mga ganito ganyan kasi may meeting yung kain mo madi-delay kasi kailangan mong magiging triple or times 5 na pag-alert pag nandyan yung mga big boss. Di ka pwede magpakuya ko yung mga big boss na yung nandyan ayun nga lagi ko sinasabi sa mag-live na minsan nakahubad ako uniform na bawal daw oo naman talaga, bawal naman talaga maghubad ng uniform o naka-duty pero kalkulado mo naman yung panahon pagka walang alam mong safe ka bagay, sosya naman talaga, hindi mo naman maano na kung kailan darating. Pero ang pwesto ko kasi rito sarado. Kakatok mo na sila pag nakita ko na pag nakita mong kalaban bubuksan mo ba kaagad na hindi ka magkabit ng uniform? Yun
Kaya minsan naiinis ko yung iba na ganito, ganyan, ganito. Bawal. Bawal nga. Pag nahuli. Pagka hindi ka nahuli, hindi bawal. Kasi kung nakatiwangwang yung ano, nasa gilid ka ng kalsada na ano, madaan-daanan ka ng mga kung ibang tao nakikita ka, medyo mahirap talaga magpa-kuyakoy-kuyakoy. Kasi kapag ka nakita ka, pwede ka talagang matikitan or mas confiscate ba yung ano ba confiscate? Ano yung lisensya mo. Pero pagka sarado naman, hindi naman na sila tatalon nun sa gate para lang mahuli ka rito sa loob na kung ano yung ginagawa mo, nakahubad ka ba o hindi. Ano na yun eh. Bago mo buksan yung gate, sipatin mo muna kung sino. Pag nakita mo ba namang pwede kang magkaroon ng violation, buksan mo ba agad? Di naman nila questionin yung ano kung bakit hindi mo sila pinagbuksan agad. Kadali lang naman magsinungaling. Kahit hindi ako sanay magsinungaling, kumbaga ang pagsisinungaling, magagamit din natin yan sa tamang panahon. Bakit ka ba hindi magsinungaling? Sabihin mo, nasa CR kasi ako, kaya di ko kayo agad na pagbuksan. Wala naman ding ano doon na kung kailan ka dapat nag-CR, ganito ganyan. Ganun lang. Maikabit mo na yung uniform mo, di maayos ka na sa violation. May pasay sa'yo pang nalalaman si Kolokoyo. Let's go. Yun nga lang, pati sayaw, sintonado, pagkanta, sintonado, lahat na lang, sintonado. Walang niyang buhay talaga. Bahala kayo dyan. Basta, ganun yun. Let's go. 11 days to go na lang pala. 9 na ngayon eh.